Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito magandang pag-usapan po ito. Ano po, no? Ito hong lumabas ngayon na temporary restraining order mga kabida ng Korte Suprema laban ho dito sa Commission on Elections. Ano po, na? Ito po ay patungkol doon ho sa petitions ng limang mga kandidato for the May 2025 elections. Ano po, na? Kung saan po ay pinaburan po ng Korte Suprema yung kanilang petisyon. Kasi itong mga kandidatong ito mga kabida ay dinisqualify po ito ng Commission on Elections. Ano po? Sa kadahilanan po ay mga nuisance candidates at isa pang kandidato po dito na kilala, dati hong kongresista, no? Si Congressman Edgar Erice ay kabilang dito sa limang mga candidates ano po, no, na dinisqualify po ng Commission on Elections. So pinaburan po ito ng Korte Suprema po mga kabida, meaning yung printing po ng ballots ay hindi muna itutuloy kasi ho may temporary restraining order eh. So doon ho sa official list na po ng mga kandidato wala po tong mga kandidatong ito ano po, no? Dahil ho nga dinisqualify nga nila no. Pero itong TRO na lumabas po ngayon, ito po yung magpipigil po doon ho sa COMELEC para i-print po itong official ballots po. Okay? So while hindi pa po ito ma-resolve with finality, ito hong petition po ng mga kandidatong ito, hindi po pwedeng magpaprint po ng official ballots po itong Commission on Elections. Now, anong kaugnayan dito mga kabida? Doon ho sa napaka-controversial na kalaban po ni Speaker Martin Romualdez, doon ho sa kanyang distrito na bigla hong nawala sa official list of candidates mga kabida, no? Okay? Ito pong si Nene Bacale, no? Kasi naging controversial po itong si Nene Bacale. Last week pa po pumutok yung balita mga kabida na biglang nawala yung kanyang pangalan sa official ballots, ano po, no? Okay? So, anong epekto ho dito kay Nene Bacale? Ito hong lumabas na temporary restraining order. Although hindi ho kabilang si Nene Bacale ho dito mga kabida sa limang petitioners na binigyan po ng TRO po ng Korte Suprema, pero pwede po itong dumulog sa Korte Suprema dito ho sa nangyari po sa kanyang pangalan, ano? Kasi nung napag-alaman po natin na biglang may charge po itong si Nene Bacale na hindi ho daw rehistrado sa kanilang distrito, ano po, no? Kaya ito ho daw yung dahilan kung bakit po siya ay na-disqualify. Hindi naman po siya na-disqualify no? Kaya ang sabi po ng kanya pong mga abogado, no, kasi ho na kausap ho daw ito ni Attorney Vic Rodriguez yung kanyang mga abogado. Ang sabi po ng kanyang mga abogado daw mga kabida gagawin po nila yung lahat pong mga paraan, no, legal remedies po para ho bigyan po ng justice po itong si Nene Bacale na katunggali po, no, ni House Speaker Martin Romualdez, ano po. Ito pong si Nene Bacale mga kabida, sa akin pagkakaalam, inendorso po ito, no, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no. Diyan ho sa Leyte. Okay? Kaya nga bigla na lang po tayong nagtaka Tsaka marami hong nagtaka nung nalaman na lang po natin na biglang nawala yung kanyang pangalan doon no? Kaya yun, magandang balita po ito, no? Ito pong ginawa po ng Korte Suprema na naglabas po ng TRO. So pwede pala itong mangyari po kay Nene Bacale, no? Kung sakali pong gumawa po ng paraan, no? Ito hong kanyang mga abogado para naman po maibalik po yung kanyang pangalan dun sa official ballots po mga kabida, no? Kaya nga, dahil ho dito, sabi po ni COMELEC Chairman Erwin George Garcia, magmi-meeting pa raw sila ng kanyang mga kasamahan, no? Kung ano pong gawin po nila dito ho sa TRO po na inilabas po ng Korte Suprema. Kung itutuloy ba nila itong
printing of ballots o hindi, ano po, o isususpend po nila, mga kabida. So magdedepende yan. Pero definitely, ang sabi po ni chairman, i-comply po nila itong decision po ng Korte Suprema na pansamantala pong itigil itong disqualification laban po dito ho sa 5 mga kandidato. At kabilang na po rito, mga kabida, ito pong si dating Congressman Edgar Erice po ng Caloocan City. Ayan. So, yun po yung balita at hindi pa po dapat kampante po itong si Speaker Romualdez. Ano po? Kasi may mga paraan pa po, no? Hindi pa po tapos ang laban ni Nene Bacale, no? Okay? Baka ho yung ending po dito, magwagi po dito, mga kabida, sa legal battle po, ito pong si Nene Bacale, no? So, wag mong kampante ho dito si Speaker Romualdez, ano? Okay? So, yun po, mga kabida. Anong sa tingin po ninyo dito ho sa bagong ganap po ngayon sa Korte Suprema? May epekto kaya ito, no? Dito ho sa kaso po ni Nene Bacale, no? Katunggali po ni Speaker Martin Romualdez doon ho sa kanyang distrito sa Leyte, mga kabida. You can comment down at sa mga hindi pa po subscriber, mga kabida, sa aking channel, please do subscribe. Click the subscribe button, click the notification bell, and click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.